Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, nakatayo ang isang simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid, napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog. Dito nakatira si Mang Ben, isang 70 taong gulang na lalaking kilala sa kanilang lugar bilang masayahin, magiliw at puno ng kwento tungkol sa kanyang kabataan. Malapit ang loob ni Mang Ben sa kanyang mga apo, ngunit kakaiba ang kanyang trato kay Anthony, isa sa pinakabatang apo niya. Si Anthony ay 8 taong gulang lamang, payat at medyo mas malaki ang mga mata kaysa karaniwan. Lagi siyang may daladalang lumang trumpo o kaya'y saranggola na madalas nilang nilalaro ni Mang Ben sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Ayon kay Mang Ben, si Anthony ay kahawig niya noong kabataan niya, mula sa hugis ng muka hanggang sa paraan ng pagngiti. Kaya naman, kahit marami siyang apo, tila si Anthony ang paborito niya. Isang hapon, habang naglalaro si Anthony ng trumpo sa bakuran, tinawag siya ni Mang Ben mula sa balkonahe. "Halika rito, Anthony." Malakas ngunit magiliw ang boses ng matanda. "May ipapakita ako sa iyo." Tumakbo si Anthony papalapit, bit-bit ang kanyang trumpo. "Ano po iyon, lolo?" Lumabas si Mang Ben na may dalang isang lumang kahon na yari sa kahoy. May mga ukit ito na halatang mano-mano ginawa. Binuksan ito ni Mang Ben at sa loob ay may mga lumang litrato, sulat at iba't ibang bagay na halatang may sentimental na halaga. Hinugot niya ang isang itim na puting litrato na may nakakabit na dilaw na papel sa likod. "Tingnan mo ito," sabi ni Mang Ben. Iniabot kay Anthony ang litrato. "Ako yan nung bata pa ako." Tiningnan ni Anthony ang larawan at napakunot ang kanyang noo. "Ako po ito, lolo." Tumawa si Mang Ben ng malakas. Ang kanyang boses ay parang musika sa tahimik na hapon. "Hindi ikaw yan, apo. Ako yan. Pero kita mo ba kung gaano tayo magkamuka? Parang ikaw ang bumalik sa nakaraan." Napangiti si Anthony. Ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwa. "Kaya pala lagi mo akong nilalaro, lolo. Kasi ikaw pala yan noon." Tumango si Mang Ben. "Oo, apo. Pero hindi lang dahil doon. Ikaw kasi ang may pinakamasiglang puso sa lahat ng apo ko. Lagi kang masaya, kahit minsan ay kulang sa pagkain o kaya'y walang laruan. Napakagaan mo kasama, Anthony. Tulad ko noon." Dahil dito, lalo pang naging malapit si Anthony kay Mang Ben. Sa tuwing walang pasok sa eskwela, palagi siyang nasa tabi ng lolo niya. Sinusundan ito kahit saan. Kapag nagtatanim si Mang Ben sa maliit nilang taniman sa likod bahay, si Anthony ang nagdadala ng pala o tabo. Kapag namimita si Mang Ben ng bunga ng mangga, si Anthony ang naghihintay sa baba para saluhin ang prutas. "Alam mo, Anthony," sabi ni Mang Ben minsan habang nakaupo sila sa ilalim ng puno, "darating ang araw na ikaw ang magpapalago sa lahat ng itinanim ko. Gusto ko, paglaki mo, maging mas mabuting tao ka pa kaysa sa akin." Napatingin si Anthony sa lolo niya. "Paano po yun, lolo? Napakabait niyo na po." Ngumiti si Mang Ben. "Magsisimula iyon sa pagiging masaya sa kung anong meron ka, Anthony. At saka mahalin mo ang pamilya mo, lalo na ang mga magulang mo. Ang taong marunong magpasalamat, laging pinagpapala." Habang tumatakbo ang panahon, mas nagiging matibay ang samahan ng maglolo. Ngunit lingid kay Anthony, may iniindang sakit si Mang Ben na pilit nitong itinatago mula sa pamilya. Sa kabila ng kanyang pagngiti at pagkwento, may mga gabi na inuubo siya ng matindi o kaya'y napapahinto habang nagtatrabaho sa taniman. Ayaw niya kasing makita ng kanyang apo ang kanyang kahinaan. Ngunit isang araw, habang naglalaro si Anthony sa tabi ng puno ng mangga, bigla niyang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Tumakbo siya papasok at nakita ang kanyang lolo na nakahandusay sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. "Lolo!" sigaw ni Anthony. Nanginginig ang kanyang boses. "Anong nangyari sa inyo?" Tumingin si Mang Ben sa kanyang apo. May bahagyang ngiti sa labi. "Anthony, huwag kang mag-alala. Tawagin mo ang tatay mo, anak." Bagamat natataranta, tumakbo si Anthony palabas at sumigaw para humingi ng tulong. Dumating ang mga magulang niya at dinala si Mang Ben sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa labas ng emergency room, tahimik na nanalangin si Anthony. Hawak ang lumang larawan ng kanyang lolo na kahawig niya. Ang araw na iyon ay nagmarka ng pagbabago sa buhay ni Anthony. Matapos ang insidente sa bahay, si Mang Ben ay dinala sa ospital. Natuklasan ng doktor na may malubhang kondisyon ang kanyang puso. Kinailangan niyang sumailalim sa regular na check-up, maintenance na gamot, at posibleng operasyon upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Sa simula,
Nagkaisa ang buong pamilya sa pag-aalaga kay Mang Ben. Nag-ambagan ng magkakapatid at nag-isip ng paraan para matustusan ang kanyang gamutan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting naramdaman ni Anthony ang bigat ng sitwasyon. Napansin niyang madalas mag-usap ang mga magulang niya ng pabulong sa gabi at madalang na ang kanilang pagngiti. Isang araw, habang nasa ospital si Mang Ben para sa check-up, narinig ni Anthony ang usapan ng kanyang mga magulang sa labas ng kwarto. "Hindi na natin kaya ang ganito araw-araw, Clara," sabi ng tatay niya. Mababa ang boses ngunit puno ng pagod. "Lahat ng ipon natin nauubos na. Hindi pa natin nababayaran yung utang sa tindahan." "Pero ano ang gagawin natin?" sagot ng nanay niya, halatang naiiyak. "Hindi natin pwedeng pabayaan si Papa. Siya na lang ang natitirang magulang natin." "Alam ko," sagot ng tatay niya. "Pero hindi na rin sapat ang kita sa bukid. Lahat ng gastusin hindi na kinakaya." Nagtago si Anthony sa gilid ng pinto. Mahigpit na hawak ang lumang larawan ng kanyang lolo. Alam niyang nahihirapan ang pamilya niya, pero hindi niya alam kung paano makakatulong. Pagkatapos ng check-up, bumalik sila sa bahay. At sa hapunan, napansin ni Anthony ang katahimikan ng lahat. Karaniwan ay masaya silang nagkukwentuhan, lalo na kapag si Mang Ben ang nagkukwento ng kanyang kabataan. Ngunit sa gabing iyon, tila may mabigat na bagay na nakapatong sa balikat ng bawat isa. "Lolo," tanong ni Anthony habang kumakain, "masakit pa rin po ba ang dibdib nyo?" Ngumiti si Mang Ben at hinaplos ang ulo ng apo. "Konti na lang, apo. Huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo naman ng lolo mo, malakas to." Ngunit alam ni Anthony na hindi iyon totoo. Makikita niya sa mga mata ng lolo niya ang pagod at minsan napapansin niya itong nauubo sa tuwing naglalakad ng malayo. Kaya't isang araw, nang magising siyang maaga, naisipan niyang gumawa ng paraan. Hinanap niya ang lumang kahon ni Mang Ben na puno ng mga alaala. Doon, natagpuan niya ang mga dating kagamitan ng kanyang lolo, kabilang ang isang lumang baston at ilang gamit na tila mahalaga dito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Anthony. Nagdesisyon siyang ibenta ang ilang gamit sa bayan para makatulong sa pamilya. Bagamat bata pa, ramdam niya ang pangangailangan ng lahat na magkaisa sa ganitong pagkakataon. Habang bitbit niya ang lumang baston at ilang iba pang bagay papunta sa bayan, narinig siya ng nanay niya. "Anthony, saan ka pupunta?" tanong nito. "Maghahanap po ako ng paraan para matulungan si lolo," sagot niya. Seryoso ang muka. "Ayokong mahirapan kayo ni tatay." Napaluha si Clara sa sinabi ng anak. Sa kabila ng kanilang problema, isang bagay ang malinaw. Si Anthony, bagamat bata pa, ay may puso na handang mag-alay para sa pamilya. Ngunit sa halip na hayaan siyang maglakad mag-isa, niyakap siya ng kanyang ina at sinabing, "Huwag kang mag-alala, anak. Ang pamilya natin ay lalaban. Magkasama. Hindi natin pababayaan ang lolo mo." Ang gabing iyon ay puno ng pag-asa. Bagamat ang problema ay hindi pa nasosolusyonan, nagising ang pamilya sa katotohanang higit sa pera. Ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang tunay na magdadala sa kanila sa gitna ng pagsubok. Ngunit alam nilang mas matitinding hamon pa ang darating. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting lumala ang kondisyon ni Mang Ben. Kahit nagtitipid ang pamilya, pilit nilang tinutustusan ng gamot at regular na check-up ng matanda. Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang usapin ang lumutang, ang tungkol sa pamamahagi ng mga natitirang ari-arian ni Mang Ben. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga anak ni Mang Ben sa kanilang bahay upang mag-usap, kasama sina Clara, ang nanay ni Anthony, at ang kanyang mga kapatid na sina Rita, Joel at Mario. Sa una, tila maayos ang kanilang pag-uusap, ngunit unti-unti nang lumitaw ang tensyon. "Kailangan nating pag-usapan ng tungkol sa lupa ni tatay," bungad ni Joel, ang panganay. "Kung sakaling lumala pa ang kondisyon niya, dapat malinaw na kung paano ito hahatiin." Napatingin si Clara kay Joel, halatang nabigla. "Bakit kailangang pag-usapan na agad yan? Buhay pa si tatay. Hindi ba mas mainam na mag-focus muna tayo sa pagpapagamot niya?" "Hindi natin maiiwasan ang usaping ito, Clara," sagot ni Rita, na halatang may hinanakit. "Bilang panganay, alam ko ang hirap na inabot ko para suportahan si tatay noong wala pa kayo rito. Gusto ko lang siguraduhin na patas ang lahat." "Patas?" tanong ni Mario, may bahagyang galit sa boses. Bakit parang mas malaki ang inaangkin mo? Akala mo ba ikaw lang ang naghirap?" Mabilis na uminit ang usapan. Si Clara, na karaniwang tahimik, ay napilitang magsalita. "Tigilan na natin to.
Hindi ba mas mahalaga ang kalagayan ni tatay kaysa sa kung ano ang makukuha natin sa kanya? Madaling sabihin yan, Clara. Sagot ni Rita, nagtaas ng kilay. Pero paano kung kayo ang mas makakuha? Tingin mo ba hindi namin nararamdaman ang paboritismo ni tatay kay Anthony? Natahimik si Clara. Sa labas ng silid, naririnig ni Anthony ang lahat ng usapan. Sa murang edad niya, hindi niya lubos na maintindihan ang bigat ng issue. Ngunit alam niyang nagkakagulo ang kanyang pamilya dahil sa kanya at sa lolo niya. Habang nagpapatuloy ang sigawan, biglang bumukas ang pinto. Si Mang Ben, na dapat ay nagpapahinga, ay nakatayo sa harapan nila. Bagamat halatang nanghihina, malinaw ang kanyang boses nang magsalita. Tama na, sigaw niya, dahilan upang tumahimik ang lahat. Hindi pa ako patay, kaya wala kayong karapatang mag-away tungkol sa mga bagay na iniisip niyong iiwan ko. Napayuko ang lahat, nahihiya sa ginawa nila. Humakbang si Mang Ben papunta sa gitna ng kwarto at itinuloy ang kanyang sinasabi. Lahat ng meron ako ay pinagpaguran ko para sa inyo, hindi para maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pamilya natin. Dagdag niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Kung ang iniisip niyo ay kung paano hahatiin ang lupa, mali kayo. Ang gusto ko, pagtulungan niyo ang pagpapatuloy ng pamilya natin. Ang lupa, pera, o anuman ay hindi mahalaga kung magkaaway naman kayo. Si Clara ay agad na tumayo at inalalayan ng ama paupo. Pasensya na tay, sabi niya, may luha sa mga mata. Hindi na po mauulit. Nagkaroon ng katahimikan matapos ang mahigpit na salita ni Mang Ben. Bagamat natapos ang pagtatalo sa araw na iyon, ang mga maliliit na pahiwatig ng pagkakahiwalay ng pamilya ay nagsimulang lumutang. Para kay Anthony, nakita niya kung gaano kahalaga ang pamilya. Ngunit nakita rin niya kung paano ito maaaring masira dahil sa sariling interes. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon si Mang Ben na kausapin ang bawat isa sa kanyang mga anak ng isa-isa. Gusto niyang siguraduhin na bago man siya mawala, maiiwan niya ang pamilya niya na mas buo kaysa dati. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Habang patuloy na ginagamot si Mang Ben, lalong tumindi ang pangangailangan ng pamilya para sa pera. Ang kakaunting ipon nila ay unti-unting naubos sa pagbili ng gamot at pambayad sa mga check-up. Dumating ang puntong napilitan si Clara at ang kanyang asawa na ibenta ang ilang gamit sa bahay upang matustusan ang mga gastusin. Ngunit kahit anong gawin nila, tila hindi pa rin sapat. Isang araw nag-usap si Clara at ang kanyang asawa sa kusina. Bagamat pabulong, narinig ni Anthony ang kanilang pag-uusap habang naglalaro sa labas. Wala na tayong maibebenta, sabi ng tatay ni Anthony, bakas ang pagod sa kanyang boses. Pati ang taniman isinangla na natin. Ano pa ang natitira sa atin? Huminga ng malalim si Clara. May isa pa tayong pwedeng gawin. Pero ayoko talagang gawin to. Ano? Tanong ng kanyang asawa. Tila natatakot sa sagot. Pwedeng ibenta ang lupa ni tatay. Natigilan ng tatay ni Anthony. Pero sinabi ni tatay kahit kailan, hindi dapat ibenta yon. Yan ang iniwan nila ni nanay para sa atin. Iba na ang panahon ngayon. Sagot ni Clara. Ano ang mas mahalaga? Ang lupa o ang buhay ni tatay? Hindi makasagot ang asawa niya. Alam nilang tama si Clara, ngunit ang desisyong iyon ay mabigat at siguradong magdudulot ng mas malaking alitan sa pamilya. Kinabukasan, tinipon muli ni Clara ang kanyang mga kapatid upang pag-usapan ang posibilidad ng pagbebenta ng lupa. Sa umpisa pa lang ng usapan, nagkaroon na agad ng tensyon. Hinding-hindi natin ibebenta ang lupa, mariing sabi ni Mario, halatang nagpipigil ng galit. Yan na nga lang ang natitira sa alaala nila nanay at tatay. Mas mahalaga ba ang lupa kaysa sa buhay ni tatay? Balik ni Clara. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap ang kalagayan niya? Hindi sapat ang pangako ng pagmamahal kung wala tayong maibibigay na pera para sa kanyang gamot. Kung tutuusin, kaya namang maghanap ng ibang paraan. Sabat ni Rita. Bakit kailangang isakripisyo ang lupa? At kung ibebenta natin, sigurado ba kayo na patas ang hatian? Napailing si Joel. Ito na naman tayo. Hindi pa nga na ibebenta. Iniisip nyo na agad kung paano hahatiin. Ang iniisip natin dito ay si tatay, hindi ang sarili natin. Pumasok si Anthony sa kwarto. Hawak ang lumang larawan ni Mang Ben. Bakit po kayo nag-aaway? Tanong niya. Ang inosenteng boses niya ay nagpatigil sa pagtatalo ng lahat. Di ba po ang sabi ni Lolo? Dapat magtulungan tayo. Ayaw po niyang mag-away tayo. Natigilan ng lahat.
Si Clara ay napayuko. Ramdam ang bigat ng sinabi ng anak niya. Napansin nilang hindi lang ang kanilang ama ang naapektuhan ng kanilang problema. Pati si Anthony, na walang ibang gustong gawin kundi alagaan ng kanyang lolo, ay naaapektuhan na rin. Sa huli, napagdesisyonan ng pamilya na subukang humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan at sa ilang kaibigan bago tuluyang ibenta ang lupa. Bagamat hindi sila sigurado kung matutulungan sila, nagkaisa silang hindi hahayaang masira ang pamilya dahil sa problema. Ang hakbang na ito ay isang malaking hamon, ngunit nagbigay ito ng liwanag sa kanilang sitwasyon na kahit gaano kahirap ang buhay, mas mahalaga ang kanilang pagkakaisa bilang pamilya. Habang nakahiga si Mang Ben sa kanyang kama, hinawakan niya ang kamay ni Anthony. "Apo, tandaan mo ito," sabi niya, mahina ngunit puno ng pagmamahal. "Hindi kayamanan ang magpapatibay sa isang pamilya, kundi ang pagmamahalan. Lahat ng bagay na nawala pwedeng bumalik, pero kapag nawala ang tiwala at respeto niyo sa isa't isa, mahirap nang ibalik yun." Tumango si Anthony, mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kanyang lolo. Alam niya na kahit bata pa siya, kailangang maging bahagi siya ng pagtutulungan ng kanilang pamilya. Habang patuloy ang mga pagsubok sa pamilya, unti-unti ring naramdaman ni Clara at ng kanyang mga kapatid ang tila paboritismo ni Mang Ben kay Anthony. Mula noong bata pa si Anthony, laging halata ang espesyal na trato ng matanda sa apo. Mula sa pagbibigay ng mas maraming oras hanggang sa mga kwento at pangaral na eksklusibo para sa kanya. Ngayong humaharap sila sa malaking problema, naging sentro ito ng tensyon sa pamilya. Isang gabi, habang naghahapunan ng lahat, napansin ni Rita na muling si Anthony ang tinawag ni Mang Ben para samahan siya sa kwarto. "Anthony, apo, halika. May kukwento ako sa iyo bago ka matulog," sabi ni Mang Ben, ngumingiti. Habang masiglang sumunod si Anthony sa kanyang lolo, hindi napigilan ni Rita ang sarili. Bumuntong hininga siya ng malalim at sa wakas, sinambit ang matagal na niyang iniisip. "Clara, hindi ba napapansin mo? Lahat na lang si Anthony. Wala bang ibang apo na pwedeng pagtuunan si tatay? Lahat tayo may anak din pero bakit parang si Anthony lang ang mahalaga?" Napatingin si Clara, halatang na-offend. "Rita, hindi naman ganun. Siguro kasi mas malapit lang talaga si Anthony kay tatay. Bata pa, magaan kasama. Ano namang masama doon? Sana lang maging patas," sabat ni Mario habang iniayos ang upuan. "Hindi naman sa nagseselos kami, pero napapansin naming parang hindi na kami napapansin ni tatay. Lahat ng oras at atensyon niya, ibinibigay niya kay Anthony. Kung sa bagay, baka dahil nga kamukha niya si tatay nung bata pa," dagdag ni Joel, may bahid ng sarkasmo. "Pero sana, isipin din niya na tayo ang mga anak niya. Hindi lang siya dapat umiikot kay Anthony." Napuno ng tensyon ang kwarto. Bagamat hindi sinabi ng harapan, ramdam ni Clara na ang paboritong trato ni Mang Ben kay Anthony ang nagiging dahilan ng sama ng loob ng kanyang mga kapatid. Tumayo si Clara, dahan-dahang niligpit ang mga plato at sinubukang iwasan ang paksa. Kinabukasan, kinausap ni Clara ang kanyang ama sa kanilang balkonahe habang naglalaro si Anthony sa bakuran. "Tay," bungad niya, maingat ang tono ng boses. "Napansin niyo po ba na parang nagiging masyadong malapit kayo kay Anthony? Yung ibang apo baka nasasaktan na rin. Alam mo naman po, mahirap pag ganito." Ngumiti si Mang Ben, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Clara, alam kong iniisip niyo yan. Pero hindi ibig sabihin na mas mahal ko si Anthony kaysa sa iba. Lahat kayo mahal ko. Ang dahilan lang kung bakit lagi kong kasama si Anthony ay dahil siya ang palaging nandyan. Siya ang tumutulong sa akin, nagbibigay ng ngiti kahit mahirap ang sitwasyon. Hindi ba natin dapat pasalamatan ng batang iyon?" "Hindi ko naman po sinasabi na mali," sagot ni Clara. "Pero baka kailangan nyo rin pong bigyan ng panahon ng iba para maramdaman nila na pantay-pantay ang pagmamahal nyo." Napatingin si Mang Ben kay Anthony na masayang naglalaro ng trumpo sa lilim ng punong mangga. "Baka nga tama ka, anak, pero sana maintindihan nyo rin. Si Anthony, parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Hindi lang pisikal, pati ang tapang niya at ang malasakit niya sa pamilya. Natatakot lang ako na kung mawala ako, mawalan siya ng gabay." Natahimik si Clara. Sa mga salitang iyon, naintindihan niya ang lalim ng pagmamahal ni Mang Ben kay Anthony. Hindi ito usapin ng paboritismo, kundi ng koneksyon na nagbigay ng lakas sa matanda sa kabila ng kanyang sakit. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Mang Ben na maging mas bukas sa iba pa niyang apo.
Tinuruan niya ang ilan sa kanila kung paano magtanim, habang ang iba naman ay binigyan niya ng oras sa pakikinig ng kanilang mga kwento. Ngunit kahit anong gawin niya, ramdam pa rin ng lahat na si Anthony ang pinakamalapit sa puso ng matanda. Para kay Anthony, hindi niya lubos na naiintindihan ang nangyayari sa mga matatanda. Ang alam lang niya, mahal niya ang kanyang lolo at gagawin niya ang lahat para mapagaan ang buhay nito. Ngunit unti-unti, nararamdaman din niya ang bigat ng pagiging sentro ng pansin. Isang bigat na maaaring magdulot ng mas malalim na suliranin sa hinaharap. Habang patuloy ang pagsubok sa pamilya ni Mang Ben, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kapitbahay ang mga nangyayari. Ang kanilang sunod-sunod na problema, mula sa kalagayan ng kalusugan ni Mang Ben hanggang sa mga alitan tungkol sa lupa, ay naging laman ng mga usapan sa baryo. Sa umpisa, tila normal na usapan lamang ito sa pagitan ng mga kapitbahay, ngunit kinalaunan ay naging dahilan ng pagkalat ng mas maraming negatibong kwento. Isang araw, habang naglalakad si Clara sa palengke, narinig niya ang bulungan ng dalawang babae sa gilid ng tindahan. Ay, narinig mo ba? Ibebenta na daw nila Clara ang lupa ng tatay nila. Mukhang nauubos na ang pera sa pagpapagamot, sabi ng isa. Halatang sinadya ang lakas ng boses para marinig siya. Paano naman kasi? Puro pabor kay Anthony si Mang Ben. Kawawa naman yung ibang apo. Parang wala nang natitira para sa kanila. Sabat ng isa pa habang tumatawa. Hindi na kayanan ni Clara ang narinig at mabilis siyang umuwi ng bahay. Dala ang sama ng loob. Sa pagdating niya, nakita niya si Anthony sa bakuran. Naglalaro ng trumpo kasama ang kanyang tatay. Nay, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Anthony. Nilapitan ng kanyang nanay. Wala anak, sagot ni Clara. Pilit nang umingiti. May narinig lang si nanay na hindi maganda. Hindi nagtagal, mas marami pang kwento ang lumabas. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagsimulang tanungin ang pamilya ng direkta tungkol sa kanilang kalagayan, habang ang iba ay nagpaparinig na parang sila ang tunay na nakakaalam ng lahat. Clara, totoo bang ibebenta nyo na ang lupa ng tatay mo? Sayang naman, dapat iniwan na lang yan sa mga anak nyo, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Naku, parang wala naman yatang malasakit ang iba dyan. Sana pantay-pantay kayo sa usapan ha. Baka naman mag-away-away lang kayo sa huli, dagdag pa ng isa. Habang naririnig ni Clara ang mga ganitong komento, nararamdaman niya ang pagbigat ng sitwasyon. Hindi lang ang pera ang problema nila ngayon, pati ang chismis na unti-unting sumisira sa kanilang reputasyon sa baryo. Isang gabi, habang magkakasama ang pamilya sa hapagkainan, hindi napigilan ni Clara na magsalita. Tay, naririnig niyo ba ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa atin? Parang hindi nila alam ang tunay nating pinagdadaanan. Napatingin si Mang Ben sa kanya, halatang nag-aalala rin. Anak, hayaan mo sila. Wala tayong magagawa sa iniisip ng iba. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin na ginagawa natin ang tama. Pero tay, sabat ni Mario, hindi rin maganda na hinahayaan natin silang bastusin tayo. Dapat yata, kausapin natin ang mga taong kumakalat ng kwento. Umiling si Mang Ben. Kapag nagpadala kayo sa ganyang usapan, mas lalo lang lalala ang gulo. Mas mabuti pang mag-focus tayo sa problema natin. Ang mga tao magsasawa rin yan. Bagamat makatuwiran ang sinabi ni Mang Ben, ramdam ng pamilya ang bigat ng mga paninira. Si Anthony, bagamat bata pa, ay nararamdaman ang epekto nito. May mga bata sa baryo na hindi na siya pinapansin o kaya'y binibiro siya tungkol sa paborito raw siyang apo ni Mang Ben. Isang araw, habang naglalaro si Anthony malapit sa bahay, may narinig siyang dalawang bata na nag-uusap. Si Anthony daw favorite ng lolo niya, kaya daw lahat ng yaman mapupunta sa kanya, sabi ng isa habang tumatawa. Naku, kaya siguro hindi na sila pinapansin ng ibang tao, dagdag ng isa. Hindi kumibo si Anthony, ngunit masakit sa kanya ang mga narinig. Pumasok siya sa bahay at umupo sa tabi ni Mang Ben, tahimik na umiiyak. Apo, anong nangyari? Tanong ni Mang Ben. Inilalapit ang kanyang kamay sa ulo ng bata. Lolo, bakit po ganito? Bakit po parang lahat ng tao galit sa atin? Tanong ni Anthony, hinahabol ang hininga. Hinila ni Mang Ben ang bata sa kanyang tabi at niyakap ito ng mahigpit. Anthony, sa buhay may mga tao talagang hindi mauunawaan ang ginagawa natin. Pero ang mahalaga, alam natin kung ano ang tama. Huwag kang magpapadala sa sinasabi nila. Tandaan mo, mas malaki ang puso mo kaysa sa mga salita nila. Ang simpleng sagot ni Mang Ben
ay nagbigay ng kapanatagan kay Anthony. Ngunit alam nilang lahat na ang mga chismis ay hindi basta mawawala. Ang hamon sa kanila ay kung paano manatiling buo at matatag bilang isang pamilya sa kabila ng mga paninira at paghuhusga ng iba. Sa mga huling linggo ni Mang Ben, napansin ng lahat na mas madalas siyang tahimik. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Ngunit kapag kausap si Anthony, palaging may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at ang iba ay natutulog na, tinawag ni Mang Ben si Anthony. "Apo, halika rito." Mahina ngunit matatag ang boses ng matanda. Agad na lumapit si Anthony, bitbit ang kanyang trumpo at umupo sa tabi ng lolo niya sa kama. Ang hangin sa labas ay malamig at ang liwanag ng buwan ay tumatago sa bintana. Animoy sadyang nagbibigay liwanag sa kanilang pag-uusap. "Anthony," simula ni Mang Ben, "may isang bagay akong gustong ipagbilin sa'yo. Isang bagay na mahalaga sa akin at sa'yo rin balang araw." Napatingin si Anthony sa kanyang lolo. Seryoso ang kanyang muka. "Ano po iyon, lolo?" Ipinatong ni Mang Ben ang kamay sa balikat ng kanyang apo. "Sa ilalim ng kama ko, may isang lumang baul. Matagal ko nang iniingatan iyon. Wala pang sino man sa pamilya ang nakakaalam kung anong laman nito. At gusto kong ikaw ang mag-alaga nito." "Bakit po ako, lolo?" tanong ni Anthony, puno ng pagtataka. Ngumiti si Mang Ben, mahina ngunit puno ng pagmamahal. "Kasi apo, nakikita ko sa iyo ang tapang at pagmamalasakit na meron ako noong kabataan ko. Ang laman ng baul na yon ay isang lihim na mahalaga para sa pamilya natin. Ngunit darating ang tamang oras para buksan mo ito. Sa ngayon, ang mahalaga ay ingatan mo ito." Iniabot ni Mang Ben ang isang maliit at kalawangin ng susi sa kamay ni Anthony. Ramdam ng bata ang bigat ng habilin ng kanyang lolo, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung bakit ito napakahalaga. "Huwag mong ipapaalam sa iba ang tungkol dito, ha? Isa itong pangako nating dalawa," dagdag ni Mang Ben. Tumango si Anthony, mahigpit na hawak ang susi. "Pangako po, lolo. Iingatan ko po ang baul." Pinisil ni Mang Ben ang kamay ng kanyang apo at pagkatapos ay humiga muli sa kanyang kama. "Mahal kita, Anthony. Alam kong ikaw ang magiging susi sa mas maliwanag na kinabukasan ng pamilya natin." Habang nakatulog si Mang Ben, nanatiling gising si Anthony. Iniisip ang sinabi ng kanyang lolo. Hawak niya ang susi habang naglalaro sa isip niya ang mga tanong. Ano ang laman ng baul? At bakit kailangang siya ang magbantay nito? Sa gabing iyon, naramdaman ni Anthony ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito ang pagmamahal ng kanyang lolo na nagbigay sa kanya ng tapang na hindi niya alam na meron siya. Lumipas ang ilang araw matapos ipagbilin ni Mang Ben ang tungkol sa baul kay Anthony. Sa kabila ng kahinaan ng matanda, pinilit pa rin nitong makisalamuha sa pamilya, lalo na sa kanyang mga apo. Gayunpaman, ramdam ng lahat na unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Madalas siyang hinihingal at mas maraming oras ang ginugugol niya sa pagtulog. Isang umaga, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, napansin ni Clara na hindi pa bumabangon ang kanyang ama. Karaniwan ay nagigising ito ng maaga upang magpunta sa kanilang taniman o uminom ng mainit na kape sa balkonahe. Lumapit siya sa kwarto ng kanyang ama at marahang kumatok. "Tay, gising na po," tawag ni Clara, ngunit walang sumagot. Binuksan niya ang pinto at nakita si Mang Ben na nakahiga, nakapikit at tila mahimbing ang tulog. Ngunit nang lapitan niya ito, napansin niyang hindi na gumagalaw ang kanyang dibdib at ang kanyang balat ay malamig na sa hawak. "Tay!" sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinawakan ang kamay ng ama. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Tinawag ang kanyang asawa at mga kapatid. Lahat sila ay nagmadaling pumunta sa silid. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsubok na gisingin siya, wala nang sagot mula kay Mang Ben. Ang araw ng libing ni Mang Ben ay puno ng lungkot. Lahat ng miyembro ng pamilya, pati ang ilang kapitbahay, ay nagtipon upang magbigay pugay sa isang mabuting ama, lolo at kaibigan. Si Anthony ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kabaong. Hawak ang susi ng baul na iniwan ng kanyang lolo. Wala siyang sinabi, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang nararamdaman. Habang inihahatid ang labi ni Mang Ben sa kanyang huling hantungan, na puno ng iyak at dasal ang paligid. Si Clara, bagamat umiiyak, ay nanatiling matatag para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lungkot, alam nilang ito ang wakas na hindi nila maiiwasan. Pagkatapos ng libing, bumalik ang pamilya sa bahay na tila mas tahimik at malungkot kaysa dati. Naging mahirap ang mga sumunod na araw para sa lahat
lalo na para kay Anthony na palaging nasa tabi ng kanyang lolo. Ngayon, iniisip niya ang huling habilin ng matanda. Habang tahimik siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, kinuha niya ang lumang susi mula sa kanyang bulsa. "Pangako ko, lolo," bulong niya sa hangin. "Alagaan ko ang baul, tulad ng sinabi mo." Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng lungkot, naramdaman niya ang presensya ng kanyang lolo. Parang pinapalakas siya at pinapaalala ang mahalagang papel na iniatang sa kanya. Bagamat bata pa, alam niyang hindi niya bibiguin ang kanyang lolo. Pagkatapos ng libing ni Mang Ben, nagdesisyon ng pamilya na ayusin ang mga naiwan nitong gamit. Habang naglilinis, nagkanya-kanyang hanap ang mga anak ni Mang Ben ng mga bagay na maaaring itago bilang alaala. Si Clara, kasama ang kanyang mga kapatid, ay naghalongkat ng mga lumang damit, litrato at kagamitan sa kwarto ng kanilang ama. Habang abala ang lahat, tahimik na pumasok si Anthony sa silid. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo ilang gabi bago ito pumanaw. Sinimulan niyang maghanap sa ilalim ng kama at doon niya nakita ang isang lumang baul. Ito ay maliit, yari sa kahoy at halatang dinaanan na ng panahon. Ang mga sulok nito ay may bahagyang kalawang, ngunit ang mga ukit sa gilid ay nanatiling maganda. Agad niyang kinuha ang baul. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. "Anthony, ano ang ginagawa mo riyan?" tanong ni Clara. Napansin ang kanyang kilos. "Wala po, Nay," sagot ni Anthony. Mabilis na itinago ang baul sa likod niya. "Hinahanap ko lang po ang mga gamit ni Lolo." Ngumiti si Clara at bumalik sa paglilinis. Hindi niya alam ang tungkol sa habilin ni Mang Ben, kaya't hinayaan na lang niya ang anak. Si Anthony, sa kabilang banda, ay umalis ng maingat. Bit-bit ang baul. Tumakbo siya papunta sa kanilang bakuran, sa lilim ng punong mangga, kung saan sila madalas mag-usap ng kanyang lolo. Sa ilalim ng puno, inilagay ni Anthony ang baul sa kanyang harapan. Kinuha niya ang susi mula sa bulsa at itinapat ito sa kandado. Ngunit bago pa man niya maipasok ang susi, tila may kung anong pumigil sa kanya. Parang naririnig niya ang boses ng kanyang lolo. "Darating ang tamang oras, apo. Huwag magmadali." Tumigil si Anthony at muling binalot ng takot at kaba ang kanyang puso. "Siguro hindi pa ngayon," bulong niya sa sarili. Inilapit niya ang baul sa kanyang dibdib. Parang nagdadasal na sana ay magawa niyang ingatan ito hanggang sa dumating ang tamang panahon. Pagbalik sa loob ng bahay, inilagay niya ang baul sa isang sulok ng kanyang kwarto. Itinakip dito ang lumang kumot para hindi agad mapansin. Habang tinitingnan ito, napuno ng tanong ang kanyang isipan. Ano kaya ang laman nito? Bakit ganito na lang ito kahalaga kay Lolo? Hindi niya maalis sa isip ang baul, ngunit nanatili siyang tapat sa pangako niya. Ipinangako niyang iingatan ito, kahit pa hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit. Sa kabila ng pagkalito, alam niyang may malaking dahilan ang kanyang lolo para ipagbilin ito sa kanya. Sa kabila ng kalungkutan, naramdaman ni Anthony na ang baul na ito ay hindi lamang isang kahon. Ito ay simbolo ng kanyang koneksyon kay Mang Ben at ng isang misteryong kailangang madiskubre sa tamang panahon. Makalipas ang ilang linggo mula nang pumanaw si Mang Ben, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng pamilya. Bagamat mahirap, sinikap nilang harapin ang araw-araw na hamon. Si Anthony, sa kabila ng kanyang murang edad, ay palaging tumutulong sa gawaing bahay at sa maliit nilang taniman. Ngunit kahit abala, hindi niya nalilimutan ang baul na iniwan ng kanyang lolo. Sa tuwing napapadaan siya sa sulok ng kanyang kwarto, napapatigil siya at iniisip kung ano ang laman nito. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang pamilya ay nagpapahinga, nagising si Anthony dahil sa amoy ng usok. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang ito. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niyang may liwanag mula sa labas ng kanyang bintana. Liwanag na hindi mula sa buwan. Agad siyang tumayo at sinilip kung ano ang nangyayari. Nasunog ang bahagi ng kanilang kusina. Ang apoy, na tila galing sa isang nakaligtaang kandila, ay mabilis na kumalat dahil sa hangin. Sa loob ng ilang minuto, ang bahay ay napuno ng usok at init. Agad na nagising si Clara at ang iba pang miyembro ng pamilya. Nagsisigawan habang pilit na nililigtas ang isa't isa. "Lahat lumabas!" sigaw ni Clara habang hinahawakan ng mga anak niya. "Anthony, halika na!" Habang nagkakagulo, naalala ni Anthony ang baul. Tumigil siya sa pintuan, tumingin pabalik sa kanyang kwarto, at sa kabila ng takot, tumakbo pabalik. "Hindi ko pwedeng iwan yun," bulong niya sa sarili.
Sa gitna ng makapal na usok at mainit na apoy, nahanap ni Anthony ang baul na nakatago sa ilalim ng lumang kumot. Kahit hinihingal at nanghihina, pilit niyang kinuha ito, hawak ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Sa oras na yun, hindi na niya inisip ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangako niya sa kanyang lolo. Habang tumatakas mula sa naglalagablab na kwarto, halos hindi na makita ni Anthony ang daan palabas. "Anthony!" Narinig niyang sigaw ng kanyang nanay mula sa labas. Sa huling sandali, nakakita siya ng puwang sa pader at tumakbo palabas. Dala-dala ang baul. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ni Clara. Niyakap siya ng mahigpit. "Bakit ka bumalik?" tanong nito. Nanginginig ang boses sa takot. "Pwede kang nasaktan." Hindi agad nakasagot si Anthony. Hinawakan niya ang baul at mahigpit itong niyakap. "Pangako ko po kay lolo," sabi niya sa wakas. "Hindi ko po pwedeng iwan to." Napatingin si Clara sa baul. Ngunit bago pa man niya makapagsalita, biglang bumagsak ang natitirang bahagi ng kanilang bahay. Lahat ng gamit, alaala at kayamanan ng pamilya ay naabo, maliban sa baul na mahigpit na hawak ni Anthony. Kinabukasan, habang nakaupo ang pamilya sa bakanting lote, kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay, pinagmamasdan nila ang natitirang abo at wasak na kahoy. Sa gitna ng lahat, naroon si Anthony, nakaupo sa tabi ng kanyang nanay, hawak pa rin ang baul. "Anthony," mahina ngunit puno ng pagmamahal ang boses ni Clara. "Bakit napakahalaga ng baul na ito sa'yo? Ano bang laman nito?" Napatingin si Anthony sa kanyang ina, ngunit umiling siya. "Hindi ko po alam, Nay. Ang sabi lang ni Lolo, mahalaga ito, at ipinangako ko pong iingatan ko." Walang nakapagsalita. Ang misteryo ng baul ay nagbigay ng katanungan sa lahat, ngunit sa kabila ng lahat ng nawala, naramdaman ng pamilya na ang baul na iyon ay maaaring maging sagot sa kanilang mga tanong, at marahil sa kanilang pagbangon. Pagkatapos ng sunog, pansamantalang tumuloy ang pamilya ni na Anthony sa bahay ng kanilang tiyahin na malapit lamang sa baryo. Bagamat malaki ang nawala sa kanila, lahat ay nagpapasalamat na ligtas silang lahat, lalo na si Anthony, na halos naipit sa sunog dahil sa pagsagip niya sa lumang baul. Sa mga sumunod na araw, naging paksa ng usapan sa pamilya ang baul. Ang lahat ay nagtataka kung bakit ito naging napakahalaga kay Mang Ben, at kung bakit ito ang tanging bagay na pinili niyang ipagbilin kay Anthony. "Baka naman may kayamanan sa loob niyan," biro ni Mario, isa sa mga tiyuhin ni Anthony habang nakaupo sa mesa. "O baka mga lumang gamit lang din. Nakita mo naman si tatay mahilig magtago ng kung ano-ano. Hindi natin malalaman kung hindi natin bubuksan," sabi ni Rita, ang kapatid ni Clara. "Anthony, bakit hindi mo nalang buksan para matapos na ang misteryo?" Napatingin si Anthony sa kanila. Hawak-hawak ang baul na laging nasa tabi niya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. "Darating ang tamang oras, apo. Huwag magmadali." "Hindi pa po pwede," sagot ni Anthony. Mariin ngunit mahinahon ang boses. "Sinabi ni lolo, sa tamang panahon ko lang po ito bubuksan." Napabuntong hininga si Clara habang nakatingin sa anak niyang mahigpit na pinanghahawakan ng pangako kay Mang Ben. "Kung yun ang sinabi ni tatay, siguro dapat nating igalang. Huwag nating pilitin si Anthony." Bagamat hindi lahat ay kumbinsido, nire-respeto nila ang desisyon ni Anthony. Ngunit hindi maiwasan ng ilan sa kanila na magtanong, ano nga kaya ang laman ng baul na ito? At bakit tila napakahalaga nito para kay Mang Ben? Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nanatili si Anthony na tapat sa kanyang pangako. Isang araw, habang naglalaro siya sa lilim ng puno ng mangga sa bakuran ng kanilang tiyahin, nilapitan siya ng kanyang ina. "Anak," sabi ni Clara, mahinahon. "Alam kong mahalaga ang baul na yan para kay lolo, at naiintindihan ko rin kung bakit mo ito inaalagaan. Pero hindi ka ba natatakot? Hindi mo ba iniisip kung ano ang laman nito?" Saglit na tumahimik si Anthony, tumingin sa baul na nasa kanyang kandungan. "Iniisip ko po, Nay," sagot niya. "Pero hindi po ako natatakot, kasi alam kong kahit anong laman nito, ipinagkatiwala po ito sa akin ni lolo. Alam ko pong hindi niya ako bibigyan ng bagay na makakasama sa atin." Napangiti si Clara sa sagot ng kanyang anak. Bagamat hindi niya alam kung paano, naramdaman niyang may espesyal na dahilan kung bakit si Anthony ang piniling tagapag-ingat ng baul. Habang bumabangon mula sa trahedya, naging simbolo ang baul ng pag-asa at misteryo para sa pamilya. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang bahay at mga ari-arian,
Ang baul na iyon ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na may nakatadhanang magandang mangyayari. Sa ngayon, ang laman nito ay mananatiling lihim. Ngunit alam nilang darating ang araw na ang baul na iyon ay magbibigay liwanag sa kanila at sa kahulugan ng pangako ni Mang Ben. Dumating ang ika-12 kaarawan ni Anthony. Isang araw na tahimik, ngunit puno ng mga alaala. Simula nang mawala si Mang Ben, naging mas matatag si Anthony. Ngunit hindi niya nalilimutan ang mga huling habilin ng kanyang lolo. Ang baul na itinago niya ng maraming taon ay naroon pa rin sa sulok ng kanyang kwarto. Sa araw na iyon, naramdaman niyang dumating na ang tamang oras para tuparin ang sinabi ng kanyang lolo. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, dinala ni Anthony ang baul. Hawak sa mga kamay ang maliit na kalawangin na susi na iniwan sa kanya ni Mang Ben. Nakasalampak siya sa lupa habang ang hangin ay banayad na humihip, tila nagdadala ng presensya ng kanyang lolo. "Lolo," bulong niya, hawak-hawak ang baul. "Bubuksan ko na po ito. Sana gabayan niyo po ako." Isinaksak niya ang susi sa kandado. Sa pag-ikot nito, narinig niya ang bahagyang kalansing ng bakal. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. At sa loob nito, natagpuan niya ang hindi inaasahan. Ilang piraso ng gintong alahas, mga barya, at isang maliit na kumpol ng dokumento na maayos na nakabalot sa lumang tela. Kasama ng mga ito ay isang liham mula kay Mang Ben. Dahan-dahang binuksan ni Anthony ang papel na may bahid ng pagkaluma, ngunit malinaw pa rin ang sulat ng kanyang lolo. Sinimulan niyang basahin ito. "Apo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay malaki ka na at handa nang harapin ang responsibilidad na iniwan ko sa iyo. Ang laman ng baul na ito ay hindi lamang kayamanan. Ito ay simbolo ng ating pamilya, ng ating kasaysayan. Ang mga gintong ito ay minana ko mula sa aking mga magulang, at ang mga dokumento ay mga pagmamay-ari ng lupain na maaaring makatulong sa iyong kinabukasan. Ngunit higit sa lahat, nais kong ituro sa iyo na ang tunay na halaga ng yaman ay hindi nasa pag-iingat nito, kundi sa kung paano mo ito magagamit para sa kabutihan. Anthony, gamitin mo ito upang makatulong sa iba. Huwag mong hayaang ito ay maging sanhi ng inggitan o alitan. Maging matalino ka sa pagdedesisyon at huwag mong kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay ang pagiging mapagbigay at mabuting tao. Mahal kita, apo. Alam kong kaya mong gawin ang tama. Lolo Ben." Nang matapos niyang basahin, tumulo ang luha ni Anthony. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang pagmamahal at tiwala ng kanyang lolo. Mahigpit niyang niyakap ang liham. Alam niyang ang lahat ng ito ay iniwan ng kanyang lolo, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mas malaking layunin. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, pinagmasdan niya ang laman ng baul at ang liham. Sa kanyang murang isipan, nagsimula na siyang magplano kung paano niya tutuparin ang huling habilin ng kanyang lolo. Isang plano na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng buhay ng marami sa kanilang komunidad. Pagkatapos buksan ng baul, napagtanto ni Anthony ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya ni Mang Ben. Alam niyang ang yaman sa loob nito, mga ginto, dokumento ng ari-arian at ang liham, ay maaaring maging dahilan ng alitan kung malalaman ng kanyang mga kamag-anak. Ngunit ramdam niya ang kahalagahan ng huling habilin ng kanyang lolo, ang gamitin ng yaman para sa kabutihan. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Anthony na panatilihing lihim ang tungkol sa baul. Itinago niya ito sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng kama, sa kanilang maliit na bahay. Kapag may pagkakataon, binabasa niya muli ang liham ng kanyang lolo, na nagsilbing gabay niya sa pagdedesisyon. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, napansin ni Clara na tila malalim ang iniisip ng kanyang anak. "Anthony, okay ka lang ba?" tanong niya. "Opo, Nay," sagot ni Anthony, bagamat nag-aalangan. Alam niyang hindi pa siya handang sabihin ang tungkol sa laman ng baul, kaya't pinilit niyang maging maingat. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin ang kakaibang kilos ni Anthony. Minsan, napapansin nilang masyado siyang tahimik o biglang nawawala sa bahay. "Parang may tinatago ang batang iyan," sabi ni Rita, ang isa sa mga tiyahin ni Anthony, habang nagkukwentuhan sila ng iba pang kamag-anak. "Baka naman wala lang," sagot ni Clara, pilit na ipinagtatanggol ang anak. "Bata pa si Anthony, baka iniisip lang niya ang lolo niya." Habang dumadaan ang mga araw, naging mas maingat si Anthony. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagsabi ang tungkol sa baul,
lalo na sa kanyang mga kamag-anak na dati nang nagkaalitan dahil sa usapin ng yaman. Naiisip niyang maaaring magdulot ito ng mas malaking problema kung malaman nila ang tungkol dito. Ngunit hindi madali ang magtago ng lihim. Isang hapon, habang naglalaro si Anthony sa bakuran, lumapit ang kanyang pinsang si Marco, isang matalinong binatilyo na kaedad lamang niya. "Anthony, parang may kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw," sabi ni Marco, nakatingin ng diretso sa kanya. "May problema ba?" Umiling si Anthony, pilit nang umiti. "Wala naman, Marco. Nag-iisip lang ako." Bagamat hindi kumbinsido, tumigil na si Marco sa pagtatanong. Ngunit sa loob ni Anthony, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sikreto. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Kailangan niyang tuparin ang hiling ng kanyang lolo, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo at pag-iingat ng lihim. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, inilabas ni Anthony ang liham at muling binasa ito sa liwanag ng kandila. "Lolo," bulong niya, "alam ko po ang tamang gawin. Hindi po madali, pero pangako, gagamitin ko po ang yaman para makatulong tulad ng sinabi niyo." Hawak ang liham, ramdam niya ang gabay ng kanyang lolo. Sa kanyang murang edad, alam niyang malaki ang hamon, ngunit nanatili siyang determinado. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan, ngunit tiyak siyang kailangang panatilihin ang lihim ng baul upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Sa mga linggong lumipas, lalong tumibay ang loob ni Anthony na gamitin ang yaman ng baul ayon sa habilin ng kanyang lolo. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang baryo, napansin niya ang mga pamilyang nangangailangan. Ang mga magulang na halos hindi makakain ng kanilang mga anak, ang mga matatanda na wala ng lakas para magtrabaho, at ang mga kabataang hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pera. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo sa liham. "Gamitin mo ito upang makatulong sa iba. Ang kayamanan ay nawawala, ngunit ang mabuting puso ay mananatili magpakailanman." Napagtanto ni Anthony na may pagkakataon siyang gawing makabuluhan ng yaman na ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kapag nalaman ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin ang tungkol sa baul, siguradong mauuwi ito sa pag-aaway at kasakiman. Kinabukasan, sinimulan ni Anthony ang kanyang plano. Una, kumuha siya ng ilang gintong alahas mula sa baul at palihim na nagtungo sa bayan upang ipapalit ito sa pera. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya upang bumili ng bigas, pagkain, at damit para sa ilang mahihirap na pamilya sa kanilang baryo. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang kakaibang mga biyayang dumarating sa kanila. Isang pamilya na halos walang makain ang biglang nakatanggap ng sako ng bigas sa kanilang pintuan. Isang matandang nagtitinda ng gulay ang natulungan upang magkaroon ng bagong kariton. Ang mga kabataan na hindi makapag-aral ay nakatanggap ng tulong para makabili ng gamit pang eskwela. Sa bawat tulong na naibigay ni Anthony, sinikap niyang manatiling lihim ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang pamilya, lalo na si Clara, ay nagsimulang maghinala. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina habang silang dalawa ay nasa kusina. "Anthony," bungad ni Clara, maingat ngunit seryoso, "may kinalaman ka ba sa mga nangyayari sa baryo? Parang maraming milagro ang nangyayari at alam kong hindi yon basta-basta." Napatingin si Anthony sa kanyang ina. Hindi niya kayang magsinungaling, kaya't tumango siya ng dahan-dahan. "Nay, ginawa ko po ang sinabi ni Lolo. Ginagamit ko po ang iniwan niya para tumulong sa iba." Nagulat si Clara sa narinig, ngunit sa halip na magalit, niyakap niya ang anak. "Anthony, napakabuti ng puso mo, pero dapat maging maingat ka. Hindi lahat ng tao ay maiintindihan ng ginagawa mo." Tumango si Anthony. "Alam ko po, Nay, kaya po sinisikap kong manatiling tahimik. Ayokong pag-awayan ng pamilya natin ang iniwan ni Lolo." Sa mga sumunod na linggo, naging mas masigasig si Anthony sa pagtulong. Nagsimula siyang magbigay ng mga maliit na negosyo sa ilang pamilya sa baryo, tulad ng mga paninda para sa sari-sari store o mga gamit pang kabuhayan. Unti-unti, ang baryo nila ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Ang mga tao ay nagulat sa mabilis na pagbabago, ngunit walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Bagamat mahirap, ramdam ni Anthony ang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng kanyang murang edad, naiintindihan niya ang tunay na halaga ng kayamanan. Hindi ito para sarilinin, kundi para ibahagi sa mga nangangailangan.
Ang bawat ngiti at pasasalamat na natatanggap niya mula sa mga natulungan niya ay naging sapat na gantimpala para sa kanya. Habang tahimik siyang nagpapahinga sa lilim ng punong mangga, hawak ang liham ng kanyang lolo. Bumulong siya sa hangin. "Lolo, sana po proud kayo sa akin. Ginagawa ko po ito para sa inyo." Nang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa ginawa ni Anthony, sa halip na magalit, sila ay naging inspirasyon ng kanyang halimbawa. Nagkaisa silang suportahan ang adhikain ng bata. Ang kanyang mga tiyuhin, na dati ay may mga sama ng loob tungkol sa yaman, ay nagbago ng pananaw at nagdesisyong magtulungan para ipagpatuloy ang sinimulan ni Anthony. Nagsimula silang magtrabaho ng magkakasama upang gawing mas maunlad ang kanilang baryo. Ang yaman mula sa baul ay ginamit upang magtayo ng mga proyekto para sa komunidad, isang maliit na paaralan para sa mga bata, mga negosyo para sa kabuhayan ng mga pamilya, at isang klinika upang masigurong may sapat na serbisyong medikal para sa lahat. Sa ilalim ng punong mangga, kung saan madalas umupo si Mang Ben kasama si Anthony, nagtipon-tipon ang buong pamilya at mga kaibigan mula sa baryo. Naroon si Anthony, hawak ang liham ng kanyang lolo. Ngayon, alam niya na natupad niya ang pangako sa kanyang lolo. Hindi lamang niya iniingat ang yaman, kundi nagamit niya rin ito upang magbigay ng pag-asa sa kanilang komunidad. "Lolo, sana po ay masaya kayo sa ginawa ko," bulong ni Anthony sa kanyang sarili habang nakatingin sa langit. Alam niyang sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga tao sa baryo, ang diwa ng kanyang lolo ay patuloy na nabubuhay. Ang baryo na dating puno ng pangarap na tila imposible, ngayon ay nagkaroon ng bagong kinabukasan dahil sa pagmamahal, pagkakaisa, at pagiging bukas palad. Si Anthony, sa murang edad, ay nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Sa pagtutulungan, nagtagumpay ang pangarap ni Mang Ben para sa kanyang pamilya at sa buong baryo. Ito ang pagtatapos ng kwento ni Anthony, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at pagbabago na nagsimula sa isang lumang baul at sa huling pangako ng isang lolo sa kanyang apo.